dentist siya. Good evening. Mahal kong anak, matagal na tayong hindi nag-uusap. Galit ka kapag sinusubukan kitang hawakan, kaya natatakot ako. At iniisip ko na siguro ang sakit na ito ay nararamdaman ko ngayon ay isang bagay na seryoso. Sinulat ko sa papel na mga bituin na ginawa ko para sa iyo na dati mong gustong gusto. Hihinto ang pagkikinang ng mga bituin kapag huminto na ako sa paghinga. Sumulat ako sa iyo ng buong puso para mag-iwan ako ng munting alaala sa likod ng papel na ito sa aking mga salita. Dahil kailangan kong sumulat ng buong puso, kailangan kitang sulatan sa Tagalog. Sa panahong na ito, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang kwento ng buhay ko. Nung maliit ka, lagi kang naiisip. Nagkukwento ko sa iyo kapag mas matanda ka na para maintindihan mo. Ngunit kahit papaano ay hindi dumating ang pagkakataon na ito. Ito ay hindi masyadong romantikong kwento, ngunit ito ay aking kwento. Ako ay malungkot noon, ang iyong ama ay mabait at banayad sa akin, at laking pasasalamat ko sa kanya. Ngunit walang nakakaintindi sa akin at wala akong naiintindihan. Ngunit pagkatapos ipinanganak ka, tuwang-tuwa ako na makita ko ang iyong mukha. Nakita ko ang kakulay ng aking ina, ang aking ama at ang aking sarili. Nawala ako ng buong pamilya, lahat ng alam ko at naiintindihan ko. Ngunit naroon ka at ang iyong mukha ay patunay na sila ay totoo at hindi ito gawa-gawa lamang. Ituturo ko sa iyo ang aking wika at maaari nating muling gawin ang isang maliit na piraso ng lahat ng bagay na minamahal ko at nawala. Noong sinabi mo sa akin ang aking mga unang salita sa Tagalog na pareho akong accent namin ng nanay ko, umiyak ako ng ilang beses. Noong ginagawa ko ang mga papel na bituin ng Pasko para sa iyo, ay tuwan-tuwa ka, naramdaman kong walang mga alalahanin sa mundo at palagay na ang aking loob. Anak, alam kong hindi mo gusto ang mga singkit na mga mata ko, ang itim mong buhok na katulad ng buhok ko. Ngunit naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang kagalakan na naidudulot sa akin sa iyong pag-iral? At naiintindihan mo pa kung ano ang nararamdaman at tumitigil ka sa pakikipag-usap sa akin at hindi mo ako hinahayaang makipag-usap sa iyo sa Tagalog. Pakiramdam ko na wala na naman ang lahat. Bakit hindi mo ako kinakausap, anak? Ang hirap para sa akin ang lumikha ng sulat na ito.